Imagine this mga ma'am at sir, may isang bagay, kahoy, plastic o kahit basura na unti-unting niluluto sa loob ng isang lalagyan na silyado at halos walang hangin sa loob. Pero hindi lang ito basta sinusunog para mawala na, kundi isa itong paraan ng pagre-recycle ng iba't ibang klase ng basura. Magandang araw po mga ma'am at sir. Welcome back to my channel. Today ay pag-uusapan natin ang tungkol sa tinatawag na pyrolysis. Ang pyrolysis ay isang mahalagang proseso sa agham at industriya kung saan ang mga materyales ay pinapainit sa mataas na temperatura nang walang presensya ng oxygen. Sa simpleng salita, ito ay init na pagbabago ng isang bagay, hindi pagsunog. Dahil dito, nagiging posible ang pag-convert ng basura o organic materials sa mas kapaki-pakinabang na anyo tulad ng fuel, gas o uling. Sa mas malalim na pag-unawa, ang pyrolysis ay isang uri ng thermal decomposition. Ibig sabihin, ang isang substance ay nababasag ang chemical structure dahil sa init. Karaniwang nangyayari ito sa temperature na umaabot mula 300 degrees Celsius hanggang 900 degrees Celsius o higit pa. Kapag ang isang material tulad ng kahoy o plastic ay sumailalim sa pyrolysis, 3 pangunahing produkto ang maaaring mabuo. Solid, charcoal o uling. Ito ang natitirang carbon-rich material. Liquid, bio-oil. Isang uri ng langis na maaaring gawing fuel. Gas, syngas, halo ng mga gas tulad ng methane, hydrogen at carbon monoxide. Halimbawa, isipin mo ang paggawa ng uling mula sa kahoy. Hindi ito basta sinusunog, ito ay iniinit sa kulob na lalagyan para hindi masunog ng tuluyan. Ang resulta, nagiging uling ito sa pamamagitan ng pyrolysis. Sa modernong panahon, ginagamit ang pyrolysis bilang solusyon sa waste management. Sa halip na itapon o sunugin ang basura na nagdudulot ng polusyon, pwede itong iproseso sa pamamagitan ng pyrolysis para maging fuel o energy source. Kaya masasabi natin na ito ay isang environment-friendly technology kung maayos na naipapatupad. May iba't ibang uri ng pyrolysis depende sa bilis ng proseso. Una, slow pyrolysis. Mas matagal, mas maraming uling ang nalilikha. Pangalawa, fast pyrolysis. Mas mabilis, mas maraming bio-oil. At pangatlo, flash pyrolysis. Napakabilis, mas maraming gas. Ang pagpili ng uri ay depende sa kung anong produkto ang gustong makuha. Anyways, mas magiging interesante pa ang pyrolysis kung titingnan natin kung paano nga ba nag-iiba ang produkto nito. Depende sa uri ng basurang ginagamit. Hindi lahat ng basura ay pare-pareho ang nagiging output. Parang bawat material may kanya-kanyang potential na maging fuel. Halimbawa, plastic tulad ng polyethylene at polypropylene. Kapag sumailalim sa pyrolysis, ang plastic ay kadalasang nagiging liquid fuel parang diesel o gasolina at flammable gas. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong plastic-to-fuel technology. Madalas ginagamit ito sa generator or industrial fuel kapag naproseso ng maayos. Gulong, rubber tires. Ang mga lumang gulong ay pwedeng maging tire oil, pwede ring gawing fuel. Carbon black, ginagamit sa paggawa ng goma at tinta. Gas, na pwedeng gamitin para painitin ang mismong proseso. Kahoy at biomass, tulad ng dahon, ipa at kahoy. Ito naman ay kadalasang nagpo-produce ng uling or charcoal, bio-oil, at ang syngas. Ang bio-oil ay pwedeng gawing alternative fuel habang ang uling ay ginagamit sa pagluluto o industrial use. Organic waste, tirang pagkain, agricultural waste. Mas nagpo-focus ito sa biogas, methane-rich gas. Kasama rin sa pyrolysis outputs ang syngas, isang flammable gas na pwedeng gamitin sa generator o industrial heat.
Ang bio-oil naman ay isang liquid fuel na maaring gawing alternative fuel, habang ang uling naman ay ginagamit sa pagluluto o sa industrial processes. Samantala, ang organic waste tulad ng tirang pagkain at agricultural waste ay kadalasang ginagamit sa anaerobic digestion na nagpo-produce ng tinatawag na biogas, methane-rich gas. Sa ilang kaso, maaari rin itong makagawa ng maliit na dami ng bio-oil, ngunit ang pangunahing focus ay ang renewable energy nito ay mula sa proseso ng biogas. Sa kabuuan, ang pyrolysis ay hindi lamang simpleng proseso ng pag-init. Ito ay isang makapangyarihang paraan ng pagbabago ng material tungo sa mas kapaki-pakinabang na anyo. Sa gitna ng lumalaking problema sa basura at enerhiya, ang ganitong teknolohiya ay nagiging simbolo ng pag-asa. Isang paraan kung paano natin mababago ang basura tungo sa yaman. Parang sa buhay din, minsan kailangan lang natin dumaan sa matinding init at pressure para magbago at maging mas matibay, mas kapaki-pakinabang at mas handa sa susunod na yugto ng ating paglalakbay. At dito na po muna matatapos ang ating video. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig. See you on the next episode. Goodbye.